Kumusta mga katropang basketball? LeBron James tinapos na ang mga rumors pagdating sa status niya sa Lakers. Matapos na ito ay pumayag sa 2-year max contract extension sa LA Lakers na nagkakahalaga ng $97.1 million. Kaya naman sa mga naglabasang rumors na kung saan ay nalilink nga ang superstar, partikular sa Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets at Golden State Warriors, ay binasag na ng balitang ito. Ibig sabihin ay mananatili nga itong si LeBron sa LA Lakers ng hanggang 2024 to 25 season na may player option sa kanyang huling taon. Sinasabi na ang huling taon ng kanyang kontrata na may player option ay upang magawa niya na makapaglaro kasama ang kanyang anak na si Bronny James sakaling ito ay makapasok na sa liga. Pangarap nga kasi ni LeBron na bago siya magretiro ay makapaglaro siya kasama ang anak sa isang team. Sa kabila ng edad ni LeBron ay isa pa rin siya sa mga best players ng liga na nakapag-average nung nakarang season ng 30.2 points, 8.2 rebounds at 6.2 assists per game. Talagang hindi uso ang kalawang sa manlalaro na ito. Bagaman sa kabila ng kanyang pambihirang performance at hindi pagpasok sa post-season ng LA Lakers noong nakarang season, ay pangalawa pa rin ang LA Lakers sa Golden State Warriors sa dami ng ipapalabas na mga laban sa national TV sa Amerika. Katunayan lang nito na mataas pa rin ang kumpiyansa ng liga sa kakayahan niya at kung ano ang kayang gawin niya para sa Lakers. Kumbaga iba talaga ang nagagawa ng may LeBron James sa isang koponan. Samantala, kaugnay nito ay inaasahan din na maaaring malampasan na ni LeBron James si Kareem Abdul-Jabbar bilang may hawak ng all-time scoring sa NBA. Si Jabbar ay nakapagtala ng kabuuang 38,387 points sa kanyang buong karera. At sa ngayon ay nasa 37,062 career points naman so far si LeBron. Kulang na lang siya ng 1,326 points para lampasan ang untouchable na mga numero na nagawa ng NBA legend. Si LeBron ay may 27 career average points per game at kung magpapatuloy ito at walang issue ng injury next season ay maaaring maabot na nga nito ang bagong record sa loob ng 50 games. At sinasabing maaaring sa pagitan ng laban nila kontra sa Boston Celtics, New York Knicks o sa Golden State Warriors na ito maaaring maabot. Sinasabing pinakamatimis nga daw na maabot niya ang record kung hindi nga sa Madison Garden ay laban sa Golden State Warriors na tumalo sa kanya ng 3 NBA championships. Kaya naman sa mga fans dyan ng The King, abangan nyo na ang pagkakataong ito. At Coach Steve Kerr, nagkamali nga ba kung paano hinandle si James Wiseman? Sa isang report kasi ng isang NBA analyst na inamin ni Coach Steve Kerr na minadali niya itong si James Wiseman na maaaring nagresulta sa kanyang injury sa kanyang rookie season. Kaya naman this time daw kay Jonathan Kuminga ay naging mas maingat na nga daw ito. Bagaman malakas ang pangatawan at pagiging athleticism nito ay mas nais ng coach na dahan-dahanin na lang this time at hayaang matuto hanggang sa dumating ang oras niya. Nitong postseason ay starter siya sa second round ng laban nila kontra Memphis na kung saan ay nakapagtala siya ng 18 points noong Game 3 at 17 points naman noong Game 5 pero hindi na pinaglaro noong Game 6 hanggang sa mga sumunod na laban nila. Sa mga katropa natin dyan na bago pa lang sa ating channel, please don't forget to like and subscribe at mag-comment sa inyong mga masasabi. Maraming salamat po.